Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang mamumuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan sa July 6. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa Senate rules na ang Senate President ang presiding officer at pinaghahandaan na niya ang detalye at merito ng kaso. Inaasahang tatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang pagliliti sa loob ng 90 trial days na gagawing 3 beses kada linggo. Nilinaw din niya na hindi muna tatalakayin sa unang araw ang pagbabago sa kailangang boto para sa paghatol. Samantala, magde-deploy ang Philippine National Police ng 6,000 personnel sa paligid ng Senado para sa seguridad ng pagbubukas ng paglilitis. Nagbabala ang Department of Education laban sa mga bomb threat at pagpapadala ng mapanganib na sandata sa mga paaralan. Ayon sa DepEd, itinuturing ang mga ito bilang pinakamabigat na paglabag sa ilalim ng mga bagong patnubay para sa ligtas at maayos sa kapaligiran ng pagkatuto. Binigyan diin din ni Education Secretary Sonny Angara na hindi kukonsintihin ng kagawaran ng anumang banta sa seguridad ng mga mag-aaral. Papatawan ng mabigat na parusa mga mapatutunayang sangkot kabilang ang posibleng hindi na makapag-enroll sa susunod na taon o pagtanggal sa paaralan. Otomatiko silang ipapasa sa mga otoridad at mga ahensyang nangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan. Arestado ang 4 na individual ng masabat ng mga otoridad ang higit 20 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa karagatan ng Zamboanga, Sibugay. May detalye si Jam Nueva. Jam? Yes, Naomi, matapos makatanggap ng impormasyon ang Zamboanga Sibugay Maritime Police Station hinggil sa pagsmuggle ng kontrabando tulad ng sigarilyo gamit ang bangka, agad nagsagawa ng Joint Seaborne Patrol Operation ang mga operatiba at namataan ang isang motorized bangka na may kargang ilang kahon. Tumambad ang daan-daang master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes. Hindi umano nakapagpakita ng sapat na dokumento ang 4 na sakay ng bangka, patunay na legal ang mga kargamento, kaya agad silang inaresto. Kabilang sa nasabat ang 330 master cases ng Canon cigarettes, gayon din ang mga sigarilyong Bosco, Green Hill, Oakland, Hero, Brooklyn at U2. Kumpiskado rin ang motorized bangka na may pangalang Zafira. Tinatayang aabot sa 22,287,500 ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo at bangka ayon sa Bureau of Customs. Dinala na ang mga suspect sa Zamboanga Sibugay Maritime Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Zamboanga Sibugay, Jam Nueva ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva. Halos 100 baboy ang pinangangambahang namatay dahil sa swine flu sa Surala South, Cotabato. Surala LGU, itinigil muna ang paglabas-masok ng karning baboy sa kanilang bayan. May detalye si Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, ipinagbabawal na ngayon sa bayan ng Surala South, Cotabato ang transportasyon ng baboy at mga produkto mula dito, papasok at palabas ng kanilang bayan matapos ang sunod-sunod na pagkasawi ng mahigit sa 70 baboy sa barangay Moloy nitong linggo lang. Nagsagawa naman ng laboratory test sa mga blood samples ng mga nasawing hayop. Habang hinihintay ang resulta, isinailalim muna ang lugar sa strict quarantine o no movement policy kung saan bawal din ang pagkatay ng baboy. Bagamat pinangangambahang ASF ang dahilan ng pangyayari, posible rin umanong ibang sakit dahil may ilang sintomas ng baboy bago namatay na hindi tumugma sa ASF. Pinabulaanan din ng Municipal Agriculture Office na epekto ng 7.8 magnitude na lindol ang pangyayari. Karamihan din kasi sa mga nasawi ay mga inahing baboy. Sa ngayon, patuloy na ipinaalala ng DA sa mga hog raisers na bantayang maigi ang kanilang mga alaga upang maagapan kung magkaroon man ng sintomas ng ASF nang di na ito kumalat pa sa lugar. Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.